Ngayon po, isa pong mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga po, magandang gabi, saan man po tayo naroroon. Nawa po tayo nasa mabuting kalagayan. At ngayon po tayo ay nasa ika-apat na walo pong yugto ng ating prayer and fasting for the nation na may tema po na faithful in small things to be entrusted with big things. Kumbaga po, kung sa maliit na bagay po ay napapagkatiwalaan po tayo, sa malaking bagay ay mas mapapagkatiwalaan po tayo. Yan po. At bago po tayo mag-start ay manalangin muna po tayo. Yes, Lord God, sa oras pong ito, lumalapit po kami sa inyo, nagpapakumbaba at nagpapalinis sa puso at isip. Ikaw, O Diyos, ang mauna. Ikaw, O Diyos, ang siya magbigay ng lakas, ng loob, Lord God, sa amin, upang may bahagi namin, O Diyos, ang inyong mga salita at ang aming mga na-experience, at patuloy po namin idinadalangin na patawarin niyo rin po kami sa lahat po ng nagagawa namin kasalanan, nagagawa namin pagkukulang sa inyo. Linisin niyo po kami. Alam namin na lilinisin niyo po kami, at alam din namin na nandyan ka para sa amin, para pangunahan kami palagi. Salamat po, Diyos. Bigyan niyo po din ako ng karunungan, ng kaunawaan sa oras na ito, na anuman po yung maibabahagi ko, Diyos, ay maisabuhay po at matanim po sa puso at isipan po ng mga makikinig at makakita po ng mga nasa oras na ito, Lord, na makakakita, Lord God, ng lubos na mag-grow sila, O Diyos. Mag-grow kami at patuloy na isa pamuhay bilang isang lingkod mo, Lord God. Sa oras din po ito, nagpapasalamat din po kami dahil sa mga platform na ito ay ginagamit mo upang magpalakasan kami kahit nga po ay nasa malalayong lugar. Hindi po kami nagkakasama, ay kahit sa ganitong gawain is nakikita namin bawat isa na nag-grow ang bawat isa. At patuloy na gamitin niyo po pa rin ang mga ganitong gawain na marami pa pong makakita, makapakinig, at patuloy po na ito po yung magamit namin upang marami pa pong tao at kaluluwa ang makakilala sa inyo. Kaya salamat po, Diyos, sa inyo pong papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ng inyo, anak ni Jesus, Jesus' name, Amen. Yan, excuse po. Yan po. Tunay nga po na kapag faithful po tayo sa maliit na bagay, is mas mapapagkatiwalaan po tayo sa malaking bagay. At yun nga po yung ating pag-uusapan, na ang verse ko po na may babahagi sa oras na ito ay yun po about po ito sa talinhaga tungkol sa tatlong alipin. Pero yung verse po na aking may babahagi ay matatagpuan po sa Matthew 25 to 21. Sabi po dito, sinabi sa kanya ng Panginoon, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat na mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang taga-pamahala na malaking halaga. Yun, sobrang sarap sa pakiramdam at sobrang nakakataba ng puso yung ganoong masabi ng Panginoon na talagang doon sa maliit na bagay po tayo ay nakitaan ng Lord na ay sobrang ganda yung nakita ko sa lingkod kong ito, na ngayon is bibigyan ko siya ng napakalaking at mapapamahalaang na malaking bagay. At sa akin po is sobrang blessed talaga, na talagang dahil nga sa naging masigasig tayo sa maliit na bagay, ay may mahusay, kumaga ay may kapalit ang Lord para sa atin. Nakita ng Lord na tapat tayo, nakita ng Lord na ginawa natin ang lahat. Kahit na mahirap, is ginawa pa rin natin, na nandoon yung natitempt tayo ng na susubok tayo, pero dahil nga
tapat tayo is ginagawa natin para sa Lord. At patuloy nga natin na hindi tayo mag-focus ah, sa mga ibinubulong ng kaaway na wag na nating gawin yan, or wag na nating kumbaga is wag tayo maging tapat sa ganoong bagay. Kumbaga is dayain natin. Hindi. Kumbaga bilang lingkod at bilang tinawag ng Lord, bilang ang nagpapatuloy sa Lord, ay ginagawa natin yung paraan na gusto ng Lord, na hindi yung may sariling proseso tayo. Kumbaga ginagawa natin yung proseso na gusto ng Lord. Yun. Doon ko po na kumbaga po is na-realize na kahit talaga sa maliit na bagay, akala ko is hanggang doon na lang sa maliit na bagay na mapapagkatiwalaan. Pero dahil po tayo ay nakikita ng Lord na doon sa kahit sa maliit na bagay ay binibigyan tayo ng opportunity na sa malaking bagay ay bigyan ng pagkakataon na ma-experience yung ganun, na kumbaga ay maranasan yung malalaking bagay na doon ay mas maano tayo, mag-grow yung ating spiritual na pamumuhay, na hindi kumbaga ay naranasan na natin yung maliit na responsibilidad, na ngayon dinala tayo ng Lord sa malaking responsibilidad na ginamit natin yung proseso at yung pagsunod natin sa Lord, na hindi natin dinaya, hindi natin kumbaga ay may sarili tayong decision, kumbaga ay may sarili tayong step. Kumbaga ay ang ginawa natin ay sinunod natin yung pinapagawa ng Lord, sinunod natin yung step by step na proseso na binigay ng Lord sa atin. At yun, may ginawa pong key points para kumbaga ay dahil nga sa maliit na bagay ay napapagkatiwalaan tayo. Doon po ay kumbaga ay dumadako na po tayo sa malaking bagay. Doon na po tayo napapagkatiwalaan. Kumbaga po bilang isang kumbaga nagiging tapat tayo sa mga ganong bagay is nagkakaroon tayo na sa una po ay magkaroon po tayo ng tiyaga sa ating pagsunod sa Lord. Kumbaga sa pagiging tapat natin sa ating Panginoon sa mga maliliit na bagay. Yun, tulad na lang po ng sa pagtulong po sa mga kumbaga po ay sa simpleng bagay, na-experience ko po yung tumulong po sa ibang tao. Kumbaga po ay ako po ay pag nakakita po ng matanda na kailangan tumawid or sumakay sa tricycle, sa akin alam ko na malaking bagay na yun na natulong ko sa kanila. At kahit minsan sa akin is tunay nga simple lang yon, pero sa kanila ay malaking bagay na yon na naranasan nila. At sa akin sobrang laki din ng gantimpala sa akin, kasi yung naranasan ko yung makatulong sa iba ay kumbaga ay binabalik sa akin ng Lord yung kung ano yung ginawa ko para sa iba. Kumbaga ay dahil sa kumbaga ay nagkaroon ako ng tiyaga na yung matulungan yung tao. Kumbaga ay kahit na matanda yun, minsan tayo naiinis tayo kapag may mga ganung bagay. Yun, tiyaga lang na maranasan natin na makatulong sa iba. Hindi yung ay bahala ka na dyan. Kumbaga ay may sarili tayong kagustuhan, pero dahil nga nandun yung tiyaga natin sa tiyaga natin sa pagtulong sa iba, pagtulong sa mga
kumbaga ay para sa Lord, yun, ginagawa natin. At pangalawa po ay focus tayo sa proseso. Hindi, kumbaga po ay pinapakita po natin na ah, nakatingin po tayo sa maayos na ano na gawa, pagkilos, kumbaga maayos na pagsunod sa ipinapagawa ng Diyos. Yun, tulad nga na naging matapat ang isang mabuting lingkod sa maliit na bagay. Yun. Kaya sabi dito ay naging kumbaga ay gagawin daw ng Panginoon na kumbaga gagawin kitang tagapagmahala sa malaking halaga. Yun, dahil nga sa ganun ay nakafocus tayo sa sa proseso, hindi yung may sarili tayong desisyon na ganito, Lord, ganito yung aking gagawin para mabilis kung maranasan yung malaking bagay or maranasan kung ano man yung ibibigay mo. Hindi. Kumbaga, focus tayo sa una. Hindi naman tayo nagsisimula sa huli agad, kundi sa una tayo nagsisimula. Kaya, yun, yung proseso dapat tinatapos mula una hanggang sa huli upang kumaga is makita natin kung ano yung makita natin yung dapat nating kumbaga is pinapakita doon ng Lord. Kumbaga yung mga proseso ay ginagamit din ng Lord para sa atin na hindi natin kailangang dayain, hindi natin kailangang pangunahan yung kagustuhan ng Lord na ito yung gawin, kumbaga ito yung dapat gawin na sabi ng Lord ay yun dapat yung ating sundin, hindi yung ito Lord, ito yung gusto ko Lord, hindi. Kumbaga sa Lord is sabi nga po dito ay mag-focus tayo sa proseso. Yun, kailangan nating may proseso na hindi yung may sarili tayo na proseso. Kumbaga is focus sa proseso na hindi yung yung sabi ay hindi natin kailangan dayain. Yun. Kailangan nating kumbaga maging tapat tayo sa pagsunod sa Diyos. Mahirap man na mag-focus sa proseso na talagang kumbaga nahahamit tayo sa kagustuhan, nahahamit tayo sa malaking bagay. Pero sabi nga, kapag tayo magkatiwalaan nga sa maliit na bagay, ay magpagkakatiwalaan tayo sa malaking bagay. Pero dahil nga dapat kailangan nating kumbaga ay kailangan nating i-focus yung ating sarili sa tamang proseso, hindi doon sa may kagustuhan lang natin na proseso. At yung pangatlo po ay dahil sa maliit ay kumbaga ay dahil sa napapagkatiwalaan tayo sa maliit ay napapagkatiwalaan din tayo sa malaking bagay. Dahil doon ay nagiging mabuti at matapat na karakter. Kumbaga ay nakikitaan tayo na ganito tayo ka-faithful, ganito tayo hindi naman sa kagaling, kumbaga ay kita ng Lord, kumbaga alam ng Lord na mapapagkatiwalaan tayo sa ganitong bagay. Nalalaman ng Lord na ganito yung ating ginagawa. Nagiging masigasig tayo na sa maliit na bagay na dahil sa pinakita ng Lord sa atin ay sinisikap natin bilang isang lingkod na maging tapat sa Kanya. Yun. At patuloy nga po na gawin natin yung nararapat na maging tapat, kumbaga ay maging faithful tayo kumbaga ay dapat tayo kumbaga ay maging tapat tayo sa mga maliliit na bagay. Hindi tayo yung
nagmamalaki dahil nga sa nagagawa natin. Kumbaga ay yun, nakita natin na talagang mapapagkatiwalaan tayo. And wag nating i-compare din yung sarili natin sa kung ah, ano yung kalagayan natin ngayon, ano yung kalagayan ng iba sa atin. Kumbaga ay kung ano yung binigay sa atin ng Lord is ipagpatuloy natin na kahit nasa maliit pa lang tayong ah, proseso is alam natin na yung maliit na yon is palaki na ng palaki hanggang sa doon ay talagang lalawak yung ating gantimpala, lalawak yung ating doon po tayo mapapagkatiwalaan na nagagawa natin para sa Lord. Hindi yung puro na lang reklamo na umaga ay aangat pa ba ako or ah, hanggang dito na lang ba ako? Hindi. Kumbaga ay magkaroon din tayo ng patient para sa ating pagsunod sa Lord. Hindi naman lagi is nandoon na agad tayo. Kumbaga nagsisimula pa lang tayo. Kailangan nating pagdaanan yon hanggang sa malapit na tayo sa kumbaga ay finish line. Yan, makakarating din tayo kung saan tayo nag-umpisa is makakarating din tayo sa dulo. Kasi alam naman natin na tutulungan tayo ng Lord at alam ng Lord na sasamahan niya tayo. Yun. At higit sa lahat ay doon mapapagkatiwalaan tayo na na magawa natin na nagagawa natin niyon para sa Kanya. At patuloy nga po na anuman po yung proseso, kumaga ay anuman po yung ating ngayon pinagdadaanan, asal maliit man po tayo ngayon na pamumuhay, is alam natin na darating din tayo sa panahon na lalawak din po at mapapagkatiwalaan din po tayo sa malaking bagay, malaking pamumuhay yun. At alam natin na si Lord ay nandiyan, tutulungan tayo, hindi tayo pababayaan. Yun, dahil yung gantimpala niya is talagang ibibigay niya, ibubuhos niya ng kumbaga hindi kulang, hindi walang bawas, kundi sapat at higit-higit pa kung siya ay magbigay. At yun po, nawa po ay meron po kayong natutunan at meron po kayong nalaman. Yun. Salamat po sa Lord dahil ginagamit niya ang platform na ito upang makapagbahagi tayo sa ibang tao. And yung experience at yun, sabi nga sa tema is faithful in small things to be entrusted with big things. Yun, talagang sobrang nakakataba talaga ng puso kapag kahit sa maliit is hanggang sa palaki ay doon ay mapapagkatiwalaan tayo. At nawa ay patuloy tayo na maging faithful sa Lord, maging faithful sa isa't isa, sa mga kapatiran, at patuloy na magtulungan ang bawat isa. Yun lang po. At nawa po ay tayo po ay may natutunan sa oras na ito. At tayo po ay manalangin na. Salamat Lord God sa oras na ito. Salamat po Lord God sa binigay mong opportunity na makapagbahagi ng salita mo, makapagbahagi and makapagbigay ng key points sa oras na ito, Ama, upang marami rin po na matutunan ang bawat isa. Dalangin ko po sa oras na ito, Ama, bigyan niyo po kami ng kaunawaan and may sa pamuhay namin ang mga ito, Ama. Dalangin ko po sa oras na ito, sa araw na ito, Ikaw, O Diyos, ang mauna. Ikaw, O Diyos, ang siyang mangusap sa bawat isa. At dalangin ko rin po sa oras na ito, sa panahon din ngayon, sa mga nakakaranas ng sakit, ang mga ubusipon, lagnat, Lord, ingatan at gabayan niyo po sila and bigyan niyo po ng kagalingan, kalooban niyo po na siyang mangyari at cover us ng inyong holy blood, holy presence. Laksalak sa libo-libo ang bawat isa, saan man sila dako naroon.
Ikaw, O Diyos, ang manguna. At higit sa lahat, Lord God, sa mga nangyayari sa bansa namin, Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na manguna, Ama, sa mga nangyayari. Hindi mo sila pinapalo, Ama, upang pahirapan. Pinapalo mo sila, Lord God, upang ituwid sila sa lahat ng mga pagkakasala at pagkakamali. At nawa, O Diyos, nawa ay magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng ah, magandang kinabukasan po ang bansa namin. Dahil sa nangyayari, O Diyos, na korupsyon, na nangyayari na ah, pagsubok, O Diyos, sa bansa namin. Nawa po, O Diyos, kahabagan niyo po ang bansa namin at ang bayan namin. Salamat sa oras na ito, Ama. Sa inyo po namin binabalik at pinagkakatiwala ang lahat ng panalangin namin. Kahit di po namin nababanggit ang iba po, ay alam niyo na po kung ano yung panalangin namin. Alam niyo na po kung ano yung babanggitin namin. Sa isip man o sa puso, O Diyos, basa niyo na po at alam niyo na po ano man yung kahilingan namin. Dahil alam namin, Lord God, din na nandyan ka, nakikinig po sa mga panalangin namin. Kaya salamat po, Diyos, sa inyo po ang papuri, magsamba, kadakilahan, kaluwalhatian, at kapangyarihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayun po, God bless po, and yung kingdom bless sa atin.